Mga funny ng kunin, nagkagulo dahil sa pusa. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Kahit wala na talaga sina Paulo Avellino at Janine Gutierrez at matagal na nga silang break, ayaw pa rin manahimik ng Paunin fans. Marami nga sa kanila ang ayaw pa rin sumuko at umaasang magkakabalikan pa rin sina Paulo at Janine. Pero mukhang malabo na mangyari iyon. Si Paulo kasi obvious na may something na sila with Team Jowa. Si Janine naman ay exclusively na dating sa Lavender Fields leading man niya, si Jericho Rosales. Anyway, sa ilang DM sa amin ng ibang Paunin fans, nagkakagulo raw sila dahil sa post ni Janine. Ng pictures ng isang araw ay may pusa na hawak ng isang lalaki. Yung lalaking nga raw na hindi naman kita ang muka ay may nunal, na katulad ng kay Paulo. May pinadala pang picture si Paulo, nakita ang nunal ng aktor. Pinipilit pa nga ng Paunin fans na si Paulo ang may hawak ng pusa sa picture na pinost ni Janine bilang throwback ng mga ganap ng Asia's Rising Star noong buwan ng July. Nakakaloka ha, sabi naman. Parang malabo na si Paulo ang lalaking may nunal na may hawak sa pusa ngayon. Malabo na talaga dahil matagal ng break sina Paulo at Janine. Yun na yun. At sa kabilang banda, paano kung ibubunyagin na Janine Gutierrez at Jericho Rosales at Jody Santa Maria ang kanilang ideal outside job? Entertainment. Minsan kahit na masaya na tayo sa ating kasalukuyang mga trabaho, ang ating isipan ay gumagala sa kung ano ang maaaring mangyari. Nag-iisip tungkol sa kung ano ang maaaring maging buhay sa isang ganap na naiibang karera. Imagining this fun hypothetical scenario, Vanderfeld's lead stars, Jody Santa Maria, Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Bahagi ng mga trabahong pipiliin nila kung wala sila sa showbiz. Basahin at tingnan ang mga video. Si Jericho Rosales ay hindi naman isang hero sa paggalugat ng mga malikaing hangarin na higit pa sa pag-arte. Minsan na siyang nagdouble sa musika at naging bahagi pa ng isang banda. Kaya ang dating niyang pangarap na maging wedding singer dahil sa tingin nito ay nakaka-personal. Sabi pa niya, nais na niyang maging isang professional na adventurer na inspiration ng kanyang kaibigan na si Joe Arellano para sa trabaho. Well, nakaka-explore din siya ng iba't ibang lugar bilang artista. Halimbawa, ang ilang yugto ng kanyang kasalukuyang serye na Lavender Fields ay kinukunan sa kaakit-akit na Atok Benguet bilang mga bata na may matingkad na imahinasyon at lumagalong sigla sa buhay. Marami sa atin ang nagkakaroon ng pangarap noong bata pa na nakatago sa ating mga puso. Para kay Juni, ang ambisyon niya ay maging isang doktor. Kaya naman, sa kabila ng kanyang abalang karera sa pag-arte, gumagawa si Jody ng mga hakbang para palapitin ang pangarap nito sa pamamagitan ng pagkumpleto ng kanyang degree sa psychology noong 2021. Naging malinaw din siya tungkol sa kanyang pagnanais na pumasok sa medical na paaralan balang araw. Hindi ba't nakakapagtaka na nagsuot na si Jody ng puting Amerikana sa pamamagitan ng kanyang papel bilang Dr. Jel Elosti sa The Broken Marriage Vow? Ginagawa nito makita natin ang pag-arte bilang isang kamangamangang trabaho sa sarili nito dahil pinapayagan nito ang mga aktor na magsuot ng iba't ibang profesyon sa kamera. At tulad ni Jody, ang pagpili ni Janine ng isang pangalawang karera ay nauugnay sa kanyang degree sa kolehiyo sa European Studies na may pagtuon sa international business bago tuluyang mag-commit sa showbiz. Gusto niya munang maging ambassador o diplomat. Ang ating mga hangarin ay hindi laging natutupad ng insakto tulad ng ating naiisip dahil nangyayari ang buhay at kung minsan ang iba pang mga bagay ay pumapalit. Maaaring malayo ang landas sa inaakala natin, ngunit ang buhay ay may mga kamangha-manghang paraan pa rin ng pag-akay sa atin sa insaktong lugar kung saan tayo dapat tulad ni na Jody, Jericho at Janine na nakilala ang kanilang tungkulin at sino ang nakakaalam. Maaari pa rin silang magkaroon ng pagkakataon na ituloy ang mga hiling na ito kasabay ng kanilang mga karera sa pag-arte. Abangan sila sa Lavender Fields gabi-gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, TV5 at A to Z. Jolina magdangal sa mga sekreto ng mahabang buhay. Walang hanggang paghanga kay Marvin Agustin. Sa kanyang nakakahawang ngiti, iconic na estilo at versatility, si Jolena Magangal ay nanatiling minamahal na figura sa Philippine entertainment sa mga henerasyon. Ngunit ano ang sekreto sa likod ng kanyang pananatiling kapangyarihan sa isang patuloy na umuunlad na industriya?
habang nagmumuni-muni siya sa kanyang paglalakbay. Sa isang episode ng Kapamilya Chat, ibinalitan niya ang tungkol sa mga hindi malilimutang sandali na nasaksiyan at naranasan niya sa set, ang mga bago sa mundo ng entertainment mula sa kanya, unang mga araw hanggang sa ngayon, at ang mga nagpapahalagang nagpapanatili sa kanya ng batayan sa lahat ng itong taon. Ano ang kailangan para umunlad at mabuhay sa showbiz? Ipakita sa iyo ni Jolina ang paraan sa edisyong ito ng Spill the Tea. Matapos ang halos isang dekada na malayo sa teleserye, landscape ang pinakamamahal na mom si Jules ay babalik na sa Love and the Fields. Pagbalik sa set, napansin niya kaagad ang maraming pagbabago sa kung paano ginawa ang mga teleserye ngayon. Ang etika ay trabaho, ang proseso ay nagbago, at ang dynamics ay nagbago. Marami sa mga pabagong ito ay nagmumula sa mga protocol na itinatag noong panahon ng pandemya, at pakiramdam ni Jolina na ang mga pagsasaayos na ito ay aktwal na napabuti ang kapaligirang produksyon na may mahigpit na mga schedule at tumutulong sa pagkontrol sa mga oras ng taping. Hindi tulad ng dati na walang nakatakdang timetable. Sa mga araw na ito, naging prioridad ang pagtapos ng mga taping sa tamang oras, at kapag hilingin sa kanila na dumating sa isang tsak na oras ng tawag, talagang ibig nilang sabihin ay pagsisimula. Wala ng paghihintay. Ang sarap umuwi ng alam mong gising pa ang anak. Ang sarap umuwi ng nakapagpahinga ang lahat. At alam mong sa susunod na taping, nasa tamang pag-iisip at fresh, he said. Lalong gumaganda ang output kapag hindi na-stress ang mga artista. Iyon ang paniniwala ni Jolina. Ayaw naman natin yung maganda nga ang work pero stress ka naman or nalalagasan ka na ng hair. Among the stars she works with now, Jolina appreciates Jericho Rosales for his kindness and brilliance. Pero syempre, hindi rin kumukupas ang paghanga niya sa dati niyang teen love team partner na si Marvin Agustin. Hindi lang dahil sa work ethics pero sa kung ano ang nangyari sa buhay at career na ngayon. Ano ba ang career? Hindi naman kailangang artista, diba? Pero kung ano man ang career na meron siya ngayon, super proud talaga ako para sa kanya. Napakalakas noon ng on-screen chemistry nila ni Marvin na kahit na hindi sila good terms off camera, hindi malalaman ng audience. Remember their romance drama movie, Hey Babe? Jolina fondly recalled that they weren't dating along while filming it, but for some reason, pag kailangan ng kilig, automatic yung lumalabas. Yung aming connection ganun pala, kaya ipinagmamalaki ko yun, ngiti pa na Jolina. Dahil talagang hindi sila magkasundo sa paggawa ng pelikula ng hibig. Nauwi si Jolina sa pagsangkal kay Marvin ng mas malakas kaysa sinasadya sa isang eksena kung saan nabasa ang kanyang karakter ang isang liham na dapat ay magpapagalit sa kanya. Ang liham ay talagang isinulat ni direktor na si Joyce Bernal na idinisenyo upang pukawin ang kanilang mga damdamin. Pero ni Jolina hanggang ngayon ay may konting sama ng loob pa si Marvin sa sampal na iyon. Sa buong dekada niyang karera, lalo na noong mas bata pa siya, aktibo sa paggawa ng mga pelikula at palabas sa TV. Malamang ay nakita na ni Jolina ang lahat sa set, pero hindi raw siya nagalit or galit sa kapwa artista. Sa halip na diretsang harapin ang isang tao, tulad ng isang miyembro ng cast na abala kanilang telepono habang nagbibigay ng mga tagubilin ang direktor. Mas gusto niyang hayaan ang production team na pangasiwaan ang sitwasyon. Ang kanyang halimaw na bahagi ay maaaring lumabas lamang kung sakaling makaranas siya ng ganoong uri ng kawalan ng respeto sa kanyang sarili.